Hello, hello, Cancer Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 5 hanggang 11. So mga Cancer, alamin natin kung ano naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan. Inhale and exhale, Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Cancer ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your core energy, meron kang the Three of Wands. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Seven of Cups. In the area of what you need, you have the Ace of Wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Five of Swords. Interesting. In the area of your near future, meron kang the King of Wands. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the Six of Swords. In your fortune, meron po kayong the Nine of Pentacles. Wow! Beautiful, beautiful, beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong the Death card. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Cancer, thank you po muna sa inyong mga donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Naku, napakalaking bagay po niyan para sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading for Cancer dito sa ating channel. Salamat din po sa mga nagla-like and nagko-comment. Malaking tulong din po yan. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the High Priestess. Beautiful. Kayo po'y tinatawag ng iyong spirit guides, Cancer, na pagkatiwalaan mo daw ang iyong sarili. Marami ka daw mga bagay na hindi naiintindihan, mga pagkakataon sa buhay mo na you want to figure out kung ano ang sagot. Pero sometimes ganun talaga eh. You don't need to know every answer every single day. Minsan, kailangan nating pagkatiwalaan ang ating sarili na kahit hindi daw natin alam ang sagot, basta sigurado tayo sa ating sarili na ito ang gusto nating gawin, okay na yun. Sapat na yun. Your intuition will tell you the right thing to do, the right decision, the right action, the right thing to say. Basta dikit ka sa iyong sarili, may tiwala ka sa iyong intuition, magagawa mo kahit hindi malinaw. Okay? Importante to. Believe in your abilities, you can make it till the end. Okay? Napakaganda ng yung card of your background. But in the card of the week, meron kang meditation. Meditation connects you to your inner self. So, kung meron kang mga questions at meron kang mga bagay na hindi naiintindihan talaga, gulong-gulo ka, here sabi mag-meditate ka daw. Ngayong linggong ito ha, gawin mo yan. Pwedeng sa kwarto lang, mag-isa ka, mag-meditate ka. Pwedeng before matulog o kaya pagkagising, or sa labas, sa park, kung meron kang mini garden, kahit doon, para maging one with nature ka. Doon kasi kapag payapa ang isip, payapa ang puso, mas pumapasok yung intuitive download at mas marirealize mo kung ano yung mga dapat mong gawin. Lilinaw kumbaga ang pananaw mo. Okay? Gawin mo yung dalawang yan. It will push you forward sa dulo ng linggong ito ng matiwasay. Okay? In your core energy, meron po kayong the Three of Wands. Nakita ko dito meron kang hinihintay na isang bagay na dumating. Whether isang pangako yan or isang bagay talagang ina-anticipate mo and hindi ka na makapaghintay pa na makuha siya. At some point, ramdam ko na parang pinagdududahan mo na kung para sa'yo pa ba to, kung dapat ka pa bang umasa, kung meron ka pa bang mahihita, parang you're actually questioning a lot of things. Most especially dahil napakalabo, parang hindi ka pa sure. Pero ramdam ko dito, padating na. Padating na yung hinihintay mo, kaya konting tiyaga pa, konting pananalig pa. Alam na intuition mo na kailangan mo talaga tong hintayin. Because you know kung gaano kahalaga tong hinihintay na ito. Kaya kumapit ka pa dyan and kapitan mo tong bagay na ito. Okay? Clarify natin siya. The Three of Wands being clarified by the Judgment card. Okay? Sabi dito ng yung spirit guides, ipagpasa Diyos mo na lamang. Sometimes, sa paghihintay natin, pinapangunahan natin yung sitwasyon. Parang halimbawa, sinasabi mo, ay wala na yun, siguro uwi na nga ako, ayoko na maghintay. Pero kung ikaw ay matyagang naghihintay at pinagpapasa Diyos mo na lamang sa iyo mo, God, nandito po ako, naghihintay ako, I'm waiting for
this something na alam kong para sa akin. Bigyan mo ako ng sign. Humihingi ka ng sign eh. Bigyan mo ako ng sign kung aasa pa ako dito, kung ano ba yung dapat kong gawin, moving forward, am I wasting my time? No, marami kang mga ganyang question. So ngayon, give it all to God para gumaan yung pakiramdam mo at ma-figure out mo na it will come in God's divine timing. Okay? So ngayon, tanungin kita, Cancer, isulat mo sa baba ha, sa ating comment section. Ano tong mga hinihintay mo na pinagpapasa Diyos mo na lamang? Comment down below, I claim, I manifest, itong hinihintay kong blank ay dumating na for me. So, pag sinusulat kasi ang isang dasal, ang isang manifestation, mas malaki ang power to come true. So, go ahead, comment na po sa baba so that it will happen for you. Okay? Gawin mong journal yung comment section natin. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the 7 of Cups. Sabi dito, kailangan daw maliwanagan ka daw muna, Cancer, pagdating sa mga bagay na ginagawa mo. Maaaring nalilito ka pa, hindi mo pa alam kung eto ba o yun, ito kaya, baka naman eto, ay baka pwede to. So, marami kang options. Initially, maganda sana yan na marami kang pwedeng gawin, magandang problema sana yan. Pero nakakaantala kasi siya ng momentum at saka nakakaubos ng oras. Ano? Minsan nakakawala din ng pasensya, nakakawala din ng kumpiyansa. Pero ngayon, kayo po yung tinatawag ng yung spirit guides na lumapit sa yung intuition. Pakinggan mo ang iyong sarili. Alin ba sa mga pintuang ito or option na ito ang talagang dapat na para sa'yo? Because you will know, malalaman mo to, magigets mo to, mararamdaman mo to, kung ano yung right thing to pick para mawala na yung confusion. At narinig ko dito, pumili ka talaga ng isa. Hindi pwedeng pagsabay-sabayin mo yung lahat ng bagay because ikaw din ang mahihirapan. Ngayon, dahil bago itong yayakapin mo, just pick one na talagang makaka-pick na interest mo and yun ang kapitan mo. Okay? Clarify natin. The 7 of Cups being clarified by the 5 of Wands. Meron kang 5-5 here telling you of change, no? Angel number of change, mga pagbabago. So, ngayon ang time para baguhin or i-revise yung mga bagay na gusto mong gawin at timbangin mo kung tama na ba yan or panahon na para for a positive change. Ano? Here, with 5 of Wands confirming our 7 of Cups, sabi na yung spirit guides, parehong card ang nagsasabi of confusion. Gulong-gulong-gulo ang isip mo sa tamang hakbang. Maaaring naguugat ang pagkalito sa takot na magkamali. Baka takot ka na sumubok kasi nga komportable ka na sa comfort zone mo. Meron sa inyo parang nalulula doon sa gagawin, baka na-overwhelm ka. Or ikaw ay takot sa mga maaaring makalaban mo doon, kakompetensya, kaagaw sa gusto mo din. No? Nakita ko dito na yung mga gusto mo, marami din naglalaban-laban para dyan. So, ang kailangan gawin ng Cancer, tapangan ng sarili. Kailangan you need to make up your mind and know what you truly want para makuha mo na ito. Okay? Panahon to para linisin na at paliwanagin ang isip para meron tayong one move to one goal. Isa lamang muna ang piliin mo. Mag-focus ka lang muna sa isa para malinis, planchado at madali siyang gawin. Okay? In the area of what you need, meron kang the Ace of Wands. Si Ace of Wands, sinasabi na yung spirit guides, kailangan mo ng bagong strategy ngayon. Marami kang kakompetensya, marami kang pwedeng options, maraming pagbabago ang kailangan mong gawin. Kung ano daw yung mga ginagawa mo before na hindi na gumagana ngayon, naku, palitan na natin yan. We need a new strategy, we need a new idea, a new plan that will spark yung energy mula sa na parang aha moment, na parang ay, pwede sa akin yun, ito kaya gawin ko, baka manalo ako kapag ganito ginawa ko. So, you are reinventing yourself, you're reinventing your strategy or plan para this time around mag-work na siya in your favor. Sinasabihan ka ng yung spirit guides Cancer na magkaroon ka ng tiwala sa sarili, confidence, and believe in your intuition na magagawa mo ito. Okay? Clarify natin. Ace of Wands is being clarified by
The Eight of Pentacles. Yes, kailangan mo tong trabahuhin. Okay? Hindi pwedeng tulugan, hindi pwedeng hakbangan, hindi pwedeng i-avoid. Now is the right time for you to make a drastic move. Laanan mo to ng effort, time, energy para tong may isip mong bagong idea or plano or inspired action ay talagang magbunga para sa'yo. So ngayon kung kinakailangan mo tong aralin, mag-research, magtanong-tanong para tama yung action mo. Hindi pwedeng bara-bara lang. Hindi porkat nakapag-isip ka ng bagong idea, yun na yun. Sometimes yung idea kailangan i-polish, kailangan i-molde, no? Lilok-lilok i-mold mo dyan para maging perfect siya at umandar in your favor, no? So ito'y panahon talaga ng active action natin mga Cancer para magkaroon ng magandang pagbabago ang buhay mo moving forward, okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Five of Swords. Si Five of Swords, sabi dito, ayaw mo na eh. Hindi na worth it yung mga away-away eh. Parang sobra na, masakit na, mahirap na. Parang sobrang toxic na. So you want to just surrender and wait for something new to happen. Sabi mo, kapag dumating itong bagay na ito, makakawala na ako sa pain na ito. Makakawala na ako sa hirap na ito. Makakawala na ako sa akala ko kulungan na hindi na ako makakalabas pero may chance pa ako. So, you're actually asking God to give you signs. So, God, gusto ko na umalis dito. Dalhin mo ko sa tamang landas. And you're waiting for that sign to happen. You're waiting for something to arrive para makawala ka dito. Which is good for you. Kitang-kita ko yung pagnanais mo na magbago ang buhay mo with 2 5s here. Talaga namang you're moving forward. Pero nakikita ko dito, na parang some of you ay nahihirapan iwan tong bagay na ito dahil sobrang naging importante din naman siya in the past. Kaya ngayon, kayo po ay sinasabihan ng yung spirit guides na mag-meditate. Talaga namang zen mode para maisip mo yung tamang gagawin at makapag-make up of your mind ka na. Para itong move mo na to ay hindi masayang. Okay? Clarify natin siya. The Five of Swords being clarified by the Nine of Swords. Yes, sobra na yung pain, sobra na yung pag-aalala mo. Parang kahit naman nagsisipag ka, maayos naman yung intention mo, pero yung ibang tao kasi sa paligid mo parang sila yung nagpapahirap sa'yo o nagbibigay sa'yo ng dahilan para mamroblema ka ng ganito. Meron sa inyo parang sukong-suko na, ayaw na, talaga namang God, sabi mo, give me the solution para malusaw lahat ng problema ko at kalbaryo ko sa lugar na ito, sa taong ito. Pinagpapasa Diyos mo na sa Kanya yung next move at naway bigyan Kanya ng solusyon sa lahat ng problema. And huwag ka mag-alala, pag lumarating po sa Three of Wands, talaga namang something new is coming. Maaring solusyon ito sa pinoproblema mo or maaring ito yung paraan mo para makawala ka na dyan at makalagpas ka na sa hardship na iyan. So congrats po. Sabay-sabay nating i-manifest na makawala ka na sa toxicity place na yan at saka sa problema na yan. Okay? In your near future, meron po kayong the King of Wands. Si King of Wands sinasabi dito na kailangan CEO ka ng buhay mo, Cancer. You need to be in full control of your life. Dapat alam mo yung gusto mo at alam mo yung ayaw mo. Huwag ka nang makinig pa sa mga negang tao sa paligid. Pero, dapat matuto ka ring tumanggap ng tamang kritisismo. Pag may puna, kapag mayroong gusto magpayo, tanggapin mo lang. Makakatulong yun sa'yo. Pero dapat alam mo kung sino yung mga taong talagang super nega lang at walang magawa sa buhay. Yun ang dapat mong iwasan. But here with the King of Wands, may pangarap ka eh. Meron kang vision of the future that you want to create. Meron kang gustong gawin na maaaring pampamilya, pangtrabaho, pangnegosyo, pero parang wala kang lakas sa loob na ituloy ito. Maaaring may mga tao sa paligid mo, dinadown ka, pinapahirapan ka, or pinapa-feel sa'yo na hindi mo to magagawa. So, ang kailangan mong gawin, Cancer, believe in yourself. Kasi hanggat wala kang tiwala sa sarili, hindi mo magagawa itong pangarap na ito. You have a big, big goal. Kaya siguro takot ka dahil malaki, maraming kailangan gawin, at mukhang imposible, no? Pero sabi dito, posible ang lahat para sa iyo eh. Ang kailangan mo lang talaga, focus on that goal, focus on that dream, and believe in your abilities that you will get there. Okay? The King of Wands, clarify natin. King of Wands being clarified by
The Seven of Swords. Yes. Nakita ko dito may mga trust issues ka na around you. May mga tao kang hindi pinagkakatiwalaan, kaya parang nahihirapan kang i-execute yung isang plano because you don't know who to trust. May trust issues ka na. So ngayon, sinasabihan ka ng yung spirit guides, dalawang beses sinabi na kailangan daw natin magkaroon ng mga bagong strategy, mga bagong paraan para yung ginagawa natin magkaroon ng bagong bunga. Kasi kung ginagamit mo yung makaluma mong diskarte, talagang hindi na uubre. Kaya you need to make a plan, a new strategy, a new way of moving or doing this para yung iniisip mong plano magkaroon ng magandang resolution and it will go on in your favor. Okay? Ang kailangan mo pagkatiwalaan ngayon sarili mo because you will know what to do. Okay? In your challenge, meron kang positive change and divine juggling. Sabi dito, kung ano man yung mga pangit sa buhay mo at magaganda, both light and dark sa buhay mo, kailangan mo daw tanggapin yan as one. Kasi parte yan ng pagkatao mo eh. Ikaw at ikaw yan, pangit naman o maganda. Okay? And also, kung ano man yung mga pangit na dinanas mo, mga sugat, mga sakit, disappointment, rejection, heartbreak, lahat ng pain na yon, gamitin mo siyang lakas para mabago mo yung buhay mo for the better. Marami ka na na-experience in the past. Dapat yung mga sakit na yon, pain na yon, magpalakas ang loob mo para lalong lumaban. So treat all those painful things, mga ugly things, into something na parang fuel mo para lalong tumibay at lalong lumaban sa buhay. Okay? In your challenge, meron kang the Six of Swords. Sabi dito, meron sa inyo hirap na hirap bitawan ng isang bagay. Sinasabihan ka na yung spirit guides na umiwas ka na sa drama, umiwas ka sa issue, umiwas ka sa mga mahugulong lugar or tao, no? At pamayanihin mo yung peace of mind sa buhay mo. Hindi pwedeng lagi tayong involved porke may away, may gulo, may sigalot. Sometimes we need to choose ourselves for our peace of mind at para matahimik na buhay. Meron sa inyo na parang dapat aalis na or bibitawan na yung isang bagay pero hindi ka daw makabitaw-bitaw. Nakastay ka pa rin doon, umaasa ka pa rin na magbabago yon. Pero sabi dito, move on na tayo. Because we're wasting our time on something or someone na talaga namang hindi para sa atin. So, gamitin mo in better use ang yung skills and ability. Go somewhere or shift your focus into something na kapaki-pakinabang para sa'yo. Okay? The Six of Swords being clarified by the Devil card. Yes. Hindi ka makaalis tungkol sa taong ito. Maaring sobrang tempting niya. May control pa rin siya sa'yo. So sabi dito, kung mawala ka sa control at mag-move ka na in your new life kung saan babalik sa sarili mo yung control mo in your life. You've been like a puppet or mouthpiece para sa taong ito. In all of your life, sa kanya ka nakadepende. Kaya parang pag may gusto kang gawin na bago, pinipigilan ka niya. So now, sabi dito, palayain mo ang sarili mo. You deserve the peace. You deserve to get back the autonomy in yourself. For other people, nakita ko rito yung takot mo. May takot ka eh. Para sa ibang cancer to ha. May takot ka na umandar. You don't want to make a bold move or to take a risk. Kasi kahit na nahihirapan ka dito, komportable ka sa comfort zone mo. At ayaw mong isakripisyo yan, ayaw mong isugal yan. Kasi hindi ka naman sigurado talaga sa pupuntahan mo, di ba? Pero nakita ko dito, na kung talagang gusto mo mag-grow, gusto mo mag-expand, gusto mo mag-level up ang buhay mo, kailangan putulin mo yung mga kadena mo from the past. Yung mga takot, trauma, maling paniniwala, maling friend groups, maling lover, o kaya maling routine sa buhay, kaya ka daw hindi makaaba-abante kasi pero ka pang dapat pakawalan. Maaari ding mga bisyo, sigarilyo, sugal, alak, o kaya party-party. Kailangan ituwid na natin ang ating landas para magkaroon tayo ng advancement. Okay? In your fortune, you have miracles. Expect the wonders to emerge. Manalig ka daw na may milagro ang buhay. Hindi porket ganto ka ngayon, ay bukas ganon ka pa rin. Sometimes, may hiwaga ang Diyos, may milagro ang langit, and expect the miracles to arrive for you. Okay?
You also have rainbow blessings. Blessings are showering your life. I-claim mo to. I claim blessings are showering my life. Kapag nakakita ka ng rainbow in any capacity after watching this video, this reading is for you. Okay? In your fortune, napakaganda. Blessing, 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 blessing ka dito. Nakita ko either yung pera may magbabayad sa'yo or mapupundar mo na yung isang pagkakakitaan kung saan doon mas kakamal ka ng malaking pera. It's all about you, your independence, Cancer. Kitang-kita ko dito yung independent money, independent authority, talagang empowered person ka this time. Ngayon din yung chance para mag-enjoy ka sa buhay mo ha. I don't know why, I'm hearing the word luxury, luxury, luxury. Parang hindi naman daw masama na bigyan mo ang sarili mo ng reward or kahit malit lang na sapatos, murang damit, basta pinaghirapan mo yung pera at binili mo yan, parang yan ang regalo mo sa sarili mo eh. Kasi you worked hard for something. So, wag mo daw kalimutang i-reward ang sarili mo sa mga pinaghihirapan mo para maramdaman mo pa rin na may saysay ang lahat ng pagod. Okay? Sabi rin dito, enjoy your life. Kung ano yung mga bagay na meron ka, i-appreciate mo yan, i-enjoy mo dahil pinagpaguran mo yan. Okay? The Nine of Pentacles being clarified by the Page of Pentacles. Yes, meron kang bagong yayakapin at ipa-prioritize na pagkakakitaan, maaaring ganun, because you know na yun ang magdudulot sa'yo ng financial independence sa buhay mo. Example, balak mo na magtayo this January ng ihawan sa harap ng bahay mo, ipa-prioritize mo yan, may kita mo unti-unting lalago ang iyong negosyo. Maaari ding ngayong taon na to, balak mo nang mag-try ng online selling o kaya ano ba yung maganda? Magpa-parlor ka sa bahay mo. Mga ganyan. So, you're actually starting to build your own empire, building your own money para sabi mo hindi masayang ang oras mo, no? And now you're prioritizing lahat ng pwede mong aralin para ito'y maganap. So sabi dito, relax ka lang. Kung meron kang balak gawin pagdating sa iyong kaperahan, aralin mo daw muna. Huwag kang pabigla-bigla. Aralin siya. And then kapag okay na figure out mo na lahat-lahat ng aspeto, saka mo subukan. Because I know you will build this better, bigger. But for many Cancer dyan, kaya po yung sinasabihan ng yung spirit guides na i-prioritize mo yung mga bagay na magdudulot sa iyo ng kaligayahan and happiness because you deserve the happiness that you want for yourself. Okay? I-claim mo to. Prioritizing my happiness is mine this time. Sulat mo sa baba. In your divine messages, meron po kayong take time to breathe out. Sabi dito, magkaroon ka rin doon ng time para mag-pause, mag-break, o kaya lumabas pa ng dalian para yung mga gumugulo sa isip mo'y malusaw at magkaroon ka na ng kaliwanagan pagdating sa mga bagay na hinihintay mo. Okay? You also have conclusions are within reach. Marapit na ito matapos yung pinaghihirapan mo, konting push pa, konting hinahon pa, konting polishing pa, you will get there. Okay, patapos na yung problemang yan, i-claim mo to. Conclusions are within reach with my problems. I claim it, I claim it. In your divine messages, meron po kayong the death card. Sabi dito, may mga bagay ka nang dapat tapusin. Maaaring ito yung mga mahugulong ugnayan, mga toxic relationships, mga toxic community. Ganon din yung mga alalahanin mo, no? Kailangan din tapusin na yung mga taong kumokontrol sa'yo. Wag tapusin. Yung parang lumayo ka na. Parang pangat yung term ko kanina. Lumayo ka na sa mga taong naging reason ng pagkaantala ng iyong progress. Sinasabihan ka din na dapat kilalanin mo kung sino yung mga taong peke, sino yung mga taong ginagamit ka lang, pinapaikot-ikot ka lang, end mo na yung suffering mo dyan, layuan mo na yan. Ganon din pagdating sa iyong sarili. Baka mamaya ikaw lang din to, nag-self-sabotage ka, pangit ang iniisip mo tungkol sa plano mo, ikaw mismo nagpapadiskaril sa iyong mga ginagawa, so putulin mo na yon. Kailangan mag-transform ka into something better para magkaroon din ng magandang kinabukasan yung ginagawa mo. Hanggat hindi ka nagbabago, hindi magbabago ang lahat in your favor. Napakagandang niyan, paalala sa inyo. You have 5-5 here giving you that message na things needs to change in order for you to get the change that you want. Okay? Death card.
The Wheel of Fortune, yes. Once talagang maputol mo na yung ugnayan mo sa mga bagay or tao na humaharang sa progress mo, doon magsisimulang umikot ang kapalaran mo. Tingnan mo naman, if something ends, a new cycle begins. If something ay tinapos mo, may bagong simulang darating na mas higit pa doon sa mga tinapos mo. Okay? So, yan ang kailangan mo isipin ngayon. Ano yung mga bagay sa buhay ko or tao sa buhay ko na kailangan ko na layuan, tigilan, wag nang kitain, wag nang pahalagahan para pumasok na yung mga bagong bagay na magdudulot sa iyo ng labis-labis sa saya. Okay? Outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have mule, someone is extremely stubborn and unwilling to change. Oh, ayaw mo daw magbago. Pero daw tao sa buhay mo o baka ikaw to. So you need to accept changes and innovation. You also have apple, temptation will test you. Yes, may mga temptasyong pumipigil sa'yo, mga distraction. Kaya kailangan mo talagang umandar, umabante. Alamin mo kung anong importante sa buhay mo. Okay? Another message you have, box, you will receive a gift. Wow, i-claim mo to. You will receive daw a special gift this time. Congrats po. You also have bag, something important such as new job or raise. Pero daw po kayong bagong trabaho or bagong negosyo or bagong pag-angat ng sweldo. So congrats po, i-claim mo to, it will be yours. Ang outcome ni Cancer for January 5 to 11, the Queen of Wands. Believe, believe, believe in yourself. Have self-confidence, maging adventurous ka, maging go-getter ka, sumubok ka ng mga bagong bagay, at laging taas noo. Huwag kang mahihiya sa ibang tao, keber sa kanilang lahat. Basta kung nag-e-enjoy ka, masaya ka dito, okay yon. Do what's best for you. Not for everybody, but for you. Itapon mo sa ere yung kanilang mga um, judgment, kanilang mga panghusga. Ang importante, maligaya ka. And you will know what is right for you. Alam mo eh. Alam mo kung ano magdudulot sa iyo ng kakaibang lakas at saya na hindi kayang ibigay ng iba. So now, nakitang-kita ko yung empowerment mo. You're doing your thing. Kung ano yung gusto mo, gagawin mo. Kung ano yung pangarap mo, talagang na-excite ka, tutuparin mo yon. In panahon na to para iwaksi sa isip ang judgment ng iba. Do what makes you happy. Do what makes you feel alive. Okay? Queen of Wands, clarify natin. You have the Two of Cups. Wow, especially daw with your connections with other people. Kung naghahanap ka, Cancer, ng bagong pag-ibig, kailangan talaga ikaw ay confident within yourself. Mahal na mahal mo ang sarili mo para kapag nakatagpo ka ng soulmate energy, that person will accept who you are, your authentic true self. Wala kang pagtatago, wala kang nililihim, talagang pinapakita mo kung sino ka. And the right person will love you and appreciate you. Para naman po sa iba na may mga kontrata, negosasyon, agreement, interview, training, sinasabihan po kayo ng yung spirit guides na magkaroon kayo ng clear communication, ipakita mo yung aura mo, yung galing mo, yung charm mo, because bala mo yan eh. Yung charm, yung aura mo, yung how you present yourself, that will be a plus sign para sa iyo na makukuha mo tong gusto mo na ito. Kaya galingan mo, husayan mo, magtiwala ka sa sarili mo, kayang-kaya mo yan. Makukuha mo yung matamis na oo mula dito. Okay? Napakaganda niyan. So, Cancer, ito po ang inyong January 5 to 11. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Cancer this time. Thank you po for watching hanggang dulo, mga mahal kong Cancer. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.